Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursday, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. Okay, eto na yan mga kapatid. And we're live again. This is Pastor Angelo. Brother Mark, yes. And ito nga, sa mga naka-view kanina, wala si Kuya Doy at si Engineer dahil sila ay nasa wake ni Lola Luz, ni Mami Luz. And condolence ulit sa Katindoy and si Kuya Doy, anong comment? Ayun. Okay naman. Yung video yata ang nag-suffer. Yung video. Pero that's okay. As long as naririnig tayo ng maayos. Ayan. So ayan may mga 6 viewers na tayo. Isa doon si Brother Jesse Torres. Brother Jesse Torres, yes. Magandang gabi. Naririnig mo kami. Regards sa iyong misis. Congrats sa inyo, brother. Recently married, no? Welcome to the married life. Yes, welcome to the club. Ayan. Okay, sige, okay na tayo. So ayan, confirmed. Okay na yung audio natin. Right. Yung video ba lagging talaga? Lagging talaga yung video eh. Pero okay lang. Let's push through. Ganun talaga. Sige, tuloy-tuloy na natin to. Thank you, Pastor Angelo, for troubleshooting everything. Thank you. Si Pastor Angelo po ang nag-troubleshoot. Yung video yata ang nag-suffer. Yung video. So, wala lang talagang sila Kuya Doy tsaka si Engineer. Wala eh. So, please bear with us. Bago lahat to, ngayon ko lang to lahat natutunan. On the fly lahat. On the fly. So, ayun. May the Lord guide us. Tulungan tayo na natin to. Magawa lahat, no? So, ayun, guest natin. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. And he's back. Yes. Si Brother PJ Tredranes. Magandang gabi. Magandang gabi po. Lahat ulit. Alright. Good evening, Brother PJ. Kamusta ka? Ito okay lang naman. Buti nag-abot tayo this time, no? Hindi pala kayo hindi. Ngayon lang talaga. So, it's a blessing. Pero that's okay. As long as naririnig tayo ng ayos. Ang daming So, wala lang talaga sila Kuya Doy tsaka si Engine. Joel Trinidad. Good evening. Brother Joel Trinidad. Please bear with us. Tommy Alvin Caponpondanta. Good evening. Ayun, sige. So, sisimulan muna natin ng ating talk sa paliwanag natin. Ano bang topic natin ngayon? So, expectation mo na, Brother Mark. Anong expectation mo ngayon sa topic natin? Siguro ang expectation ko topic ay false teachings against false teachers. Teachers. Yeah. Ayan. Siguro ang pinaka-expectation ko dun sa pinaka-topic mismo is kasi syempre galing sa bibig mismo ni galing sa writings mismo ni Paul, which is essentially kung ano yung mga sinulat ni Paul back then is the word of God, because Paul was inspired by God to write as an apostle to write his words. So essentially, ito yung standard. Ito yung standard talaga na makikita natin na paano ba natin ma-differentiate itong true teachers and false teachers. Kasi kailangan makita natin yung line eh. You have to draw the line. So ako yun yung expectation ko. Ako, personally, expectation ko mas mailalatag nga natin yung bakit nga ba natin ginagawa yung ginagawa natin, gaya ng mga kapatiran natin na nag-expose din ng mga false teachers. Pero gusto ko rin namang ibigay yung disclaimer na hindi naman ito rin yung pinaka-core ng ministry ng The Narrow Path Podcast. Hindi lang siya nakatutok doon. It just so happened na ang dami talaga ngayon, ang daming kakalat na maling katuruan. So might as well
ma-guide din natin yung mga kapatid. It seems like na parang mga kumbaga yung mag-sprout yung mash mo, mga kabuti. Parang ganun kabilis, no? Ang dami agad mga ganung klase type of teaching. Ayun. So, ano natin to? Tawag dito, dahil dyan, bibigyan natin ng pagkakataon naman si Brother PJ ngayon. Ikaw, yes. Brother PJ, ano yung recent na mga tawag dito, studies mo about this, about our topic tonight? Simula nung pinag-usapan natin, almost two session na rin. So, at relevant naman kasi dahil makikita naman natin sa social media na talagang naghahanap sila ngayon. So, marami sila ngayon. And ang mandate ng scripture ay kasama doon na i-expose, alamin, dahil may sinabi si Christ doon at even in the last days many false prophets will arise. Even the Apostle Paul sinabi na yun, na may mga false teachers, may mga false prophets na mag-a-arise. So ang mandate sa mga mananampalataya ay kilalanin, sabi nga, test the spirits, no? At yun yung ginagawa natin ngayon, pinag-aaralan natin, hindi yung personal nilang buhay, kundi yung ginagawa nilang practices ay ayon ba doon sa mga itinuturo ni Kristo at saka ng mga apostol. Yes. So yun yung pinakang pamantayan natin, ba't natin siya ginagawa, dahil yun yung mandate ng scripture sa mga Kristiyano. Amen. So hindi lang tayo kumbaga nanunood lang na wala tayong gagawin. Yes. Habang nag-aasik ng lagim itong mga false teachers na to, gaya ng ginawa ni Pablo, no? At sa mga katuruan din, isa sa mga kino-quote natin dyan is have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Yes. So this is not to gain notoriety against other factions or sa ibang mga grupo, pero dahil ito yung tamang gawin, no? Pag may nakita kang mali, dapat kino-call out siya, dapat hinahayag ang katotohanan para ma-counter itong mga false teachers na ito. So iba kasi iniisip, aakusahan tayo na ano lang yan, naghahanap lang kayo ng clout or nakikisabay lang kayo sa init ng topic, pero hindi in fact dangerous to si Jordan nga nakatanggap ng mga threats of lawsuits and whatnot. Siguro maganda doon natin simulan. Tingin mo, Brother PJ, bakit kaya gano'n, no? Kapag ang mga politiko, sabihin na natin, pag criticize mo sila, medyo thick-skinned sila hindi naman agad magdetrete ng ng lawsuit. Bawa, simpleng mamaya nagsabi na, oy, corrupt ka or inakusahan ng ganun. Hindi agad-agad, wala namang libel case or whatever. Hindi nila pinapansin. Pero, very obscure, very unpopular, kumbaga. No? Hindi naman tayo ganun kakilala. Parang niche na niche, no? Oo. At yung followers natin, napakaunti. Yeah. Pero parang totoo yung sinasabi na walang malaking nakakapuwing. So sa tingin mo, bakit ganun sila ka-defensive pagka kino-call out sila? Oo, kasi talagang sa akin personally, ang take ko kasi dyan, ina-expect natin na ganun yung mangyayari. Even sa kasaysayan din naman ng iglesia, at yung mga tao talagang tumayo sa katotohanan, i-call out yung mga ganitong klaseng practices ay tumanggap din naman ng iba't ibang lase ng pagtrato na hindi maganda. So inaasahan natin yon kasi alam natin na tatamaan yung pagkakakilanlan nila So sa politika, kung titingnan natin mabuti, pag politika ang pinag-uusapan, parang sa iba magaang lang parang hindi ganoon kalaki yung epekto. Pero pagdating sa usapin ng pananampalataya, so masyado silang religion, affected sila rito na hindi naman issue ng politika yung pinag-uusapan at saka legality. Babanatan ka ng tatakutin ka ng idedemanda, kakasuhan ka, which is parang pinag-uusapan nyo ay nagdedemandahan kayo in legal process. Hindi naman ganon. Usapang itong pananampalataya, usapang biblical, so dapat daanin sa usapang biblical. Ang problema lang, yun nga, dahil natatamaan yung
pagkataon niya, hindi niya tinitingnan mabuti bakit siya kinikritik, bakit siya kino-call out, ano ba yung sinasabi niya, ano ba yung dapat niyang pakinggan. Ang nangyayari, tinitingnan bilang personal na atake sa kanya instead na tumahimik, mag-isip at pag-usapan bakit siya pinapangalanan. Ang nangyayari, kagad ng nasasaktan kagad yung damdamin. So ayun yung pag-usapan, ang mangyayari tuloy ay hihingi siya ng simpatya sa iba na mga ganun din yung paniniwala katulad ng sa kanya. At totoo yan, no? Sa observation natin, ano talaga sila, para bang feeling na untouchable sila. Kasi parang ang usapan dyan parang the way I see it, no? Siguro call me a pessimist or something, pero pagdating kasi sa usapang politika, hindi ka post-mill, pessimist. Parang kung usapang politika kasi, lalo na dito sa Pilipinas, parang I think everybody knows na in terms of criticizing yung politics natin, parang alam natin lahat na fantasy yun eh. Ito kasi yung ginagawa natin, tapos yung yung stand natin calling out these false teachers, parang authenticity kasi yung labanan dito eh. Kumbaga kaya din siguro sila na nati-trigger in a way is kasi parang kino-question natin yung authenticity nila. Yung authenticity nila in front of their audience. Yes, napapaya. Kasi we all know kung ano yung authentic, which is yung salita ng Diyos. So, kasi yung meron silang kinikip na authenticity sa audience nila, sa mga listeners nila. So, feeling ko yun yung usapan dyan. Ay, siguraduhan ko yan. Mas concerned sila sa reputasyon nila kaysa sa salita ng Diyos. Totoo yun. Brother PJ, can you tell us more about that na totoo mas concern yung mga false teachers sa fasad, sa kanilang panglabas na anyo o sa kanilang reputasyon kaysa dun sa pag-iingat sa salita ng Diyos. Sa tingin mo, bro, bakit ganun nangyayari? Meron tayong magandang example niyan kay Apostle Paul. Noong time na tinatawag yung mga super apostles. Yes. Sa panahon niya. Ang mapapansin mo doon ay yung iniingatan nila yung pagiging super apostle sila, yung pangalan, yung kredibilidad nila rather than doon sa dala-dala nilang mensahe, yung itinuturo nila. So malaki yung difference pagdating kay Apostol Pablo, na si Apostol Paul ay naging iba yung klase ng pamumuhay nung time na siya ay naglilingkod sa Diyos kaysa doon sa mga super apostles nung panahon na. At makikita natin yung itsura ng kapareho din sa panahon natin sa ngayon, na ang iniingatan nila yung pangalan nila, yung ministeryo nila, yung kredibilidad nila kaysa doon sa mensaheng ipinapangaral nila. At kung titingnan mong mabuti, malaki yung pagkakamukha ng ganitong klaseng mangangaral ngayon na nagpapakilalang propeta ng Diyos, mga evangelist daw kuno sa panahon ngayon. So ito yung nakikita ko na halos hindi iba doon sa panahon ni Apostol Pablo, na ang iniingatan talaga nilang mabuti ay yung pangalan nila, yung ministeryo nila, hindi yung ministeryo na dapat ay ang papangaral nila yung Ebanghelyo ni Jesucristo. Isa yun sa mga nakikita kong pwede na tingnan natin. Kung kukuha tayo ng magandang halimbawa sa scripture, yung panahon ni Apostle Paul. At nung pinag-aaralan ko nga rin siya, nung tinitingnan ko ano yung mga differences, halos kaunti lang yung diferensya medyo modern lang ngayon kumpara sa panahon nila noon na wala pang social media. Pero yung pangalan pa rin yung pagiging super apostles, yung mga ministry nilang kailangan yung sasagasaan. The mere fact nga na sumisikat sila, dahil sinasadya nila yun. Talagang ginagawa nila yung paraan na magkaroon sila ng maging famous. Kaya ganoon na lang din yung mga claims nila. Bumuhay ako ng patay, nagpalakad ako ng pilay, kumbaga outrageous claim ng mga talaga. No? And isa pa sa na-observe ko, brother, since babagit mo yung super apostles, sila yung mga ngayon, nung araw, kasi kanina pinag-uusapan natin yung bago tayo nag-start, yung difference ng dati at sa ngayon. Ngayon talagang fastidious. Parang hybrid siya ng Pharisee at ng false teacher.
they really want to show themselves as may sinasabi, anointed, at mayaman. Ganon. Ang tingin nila na mas may credibility sila kung sila ay mukhang binibless ng Panginoon. Kaya nga yung si Mamang Jo Marie, yung sa Jesus Alpha and Omega. Si Prophet dyan yung pangalan. Oo. Jo Marie yun, di ba? Hindi ko alam yung parang Jo Marie. Alam, Prophet dyan yung kung sino mang Prophet Judas na nagpapanggap na dyan, may bodyguard pa eh. Mayroon, actually. Diba? Yeah. Nakita niyo yung video? Yung palang red flag na eh. Pagpasok pa lang, diba? Mula sa nakita ko yun. Ay, bodyguard, tas naka-Americana. Pero kung kung visually, kung celebrity, it looks awesome. Pero, if you're claiming to be a prophet, as ganun, red flag. Oo. Red flag. Sinong maloloko mo unless yung mga ganun din ang hanap. Correct. So, kasama dyan, sabi ko, parang hybrid sila ng fastidiousness ng mga Pharisees na nagsusuot ng mga damit, yung mga may mahabang tassels, binanggit yan, at napaka vocal and visual in their spirituality. No, so grabe yung ngayon, yung pagpapakita nila. Pero ito hindi na to bago. Kasi nangyayari na to sa Africa. Nag-start naman talaga sa States. Pero sa Africa, South Africa, makita natin. Yan yung parang late na nga dumating sa atin yung ganong style eh. Pero puntahan natin yung sinasabi mo kanina. Ano yung difference ng mga false prophets dati at sa ngayon? False teachers and false prophets. Yung dati, based sa mga nag-experience natin before, hindi ito, ang napansin ko, hindi pang karaniwang ginagawa kagad yung sabihin na natin diretso yung pagdating sa offering, yung panghihingi ng offering. Abuloy, yung tithes and offering ang tawag nila diyan. So dito, ang napansin ko dun sa isang episode talagang pinanood ko, binigyan ko talaga siya ng panahon nakita ko na kung noon, hindi ganun kagarapal na ang humihingi lang sila ng offering, ngayon iba na So talagang bayad na talaga. If you want to be blessed, parang ganon, kung gusto mong magkaroon ka ng breakthrough, magbigay ka ng, mayroon pa siyang minention na 1,000 is much better or more than. And after may wordplay pa, after 3 months, 90 days, may count pa nga sila ng 1 to 90. Seryoso yan? Yes, pass. Yan nga gusto ko sana yung video para ikateo. Hindi, bali, next time Lubin ng Diyos. Talagang nag-count sila ng 1 to 90. Tapos dinideclare nila na i-receive nyo yung blessing na yan ng Diyos. As in literal 1 to 90 seconds. 1 to 90 nag-count sila ng 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang na. Hanggang sa para sa yung 90 dahil dinideclare ngayon ng prophet na yung after nung 3 months ay may-receive nila yung kapalit ng ibinigay nilang offering. So doon pa lang nakita mo na 90 days kasi. 90 days. Tapos hindi lang 'yun ang pinakang makakalungkot dito at medyo nakakainis even yung mga nandun sa dire-diretso sasabihin sa online na pwede kayong magbigay through bank dun sa ipina-flash sa screen nilang QR code. QR code. Grabe, no? Doon mo rin makikita. High-tech na rin. Talagang pati sobre nag-aabutan. Inaabot. Mismo yung prophet yung... Teka. Anong grupo nga ito ulit? Ito yung Jesus... Alpha and Omega. Alpha and Omega. Yung prophet diyan yung nangunguna sa kanila. Siya yata yung may asawa na prophetess. Na babae. Okay. So, ito yung na-observe ko doon na mas garapal ngayon compare mo dati. Na dati may na-observe tayo mga ganito, naka-experience tayo ng ganito, pero hindi ganun kagarapal na parang para ma-receive mo yung miracles ng Diyos, yung blessing ng Diyos, yung breakthrough ng Diyos, kailangan mo munang magbigay. So, yun yung sinasabi nilang i-activate yung faith mo. Okay. Ang pag-activate, yung bayad. Yung bayad. Okay. So, doon ako medyo sobrang nawirduhan na hindi naman ganito compare nung mga ilang taon pa ako noon. Siguro mga 19, mga 18, hindi ganito kagarapal yung mga nagpapakilalang propeta. At least yun, talagang sin yung issue. Matatakot ka nga lang kasi makikita agad yung kasalanan mo Pero ito iba
talagang financial breakthrough, business, sickness. Parang coaching din, no? Parang tuturuan ka talaga, yung mga audience niya, talagang tuturuan kung anong gagawin. At nakakalungkot nga lang, even mayroon pa silang Zoom May Zoom sila. Online na naka-join. May mga naka-online. Kaya may QR code. Yes. Kaya may nabasa ako dun sa nag-message siya, ipapadala na lang daw through GCash para lang ma-receive yung blessing na galing sa Diyos. Grabe. Ay, kung isipin mong mabuti, hindi ganyan yung sinasabi ng scripture Sobrang layo. At mantakin mo, dito pa lang, pastor, may papaisip ka na, ang propeta ng Diyos, kailanman sa Biblia, walang ganitong klaseng ministeryong ginawa. Sobrang ang laki ng diferensya. Ang propeta ng Diyos, kaya nga prophet, nagsasalita siya ng salita ng Diyos directly, galing mismo sa Diyos. Hindi siya, walang ganitong klaseng propeta na ganito ang ministeryo. Kahit sa bagong tipan, yung sinasabi doon ni Apostol Pablo ay mga sila yung pundasyon ng iglesia. Pero walang ministeryo na ganito yung makikita natin. Even sa Old Testament, walang ganito walang ganitong klaseng ministry na magpapagaling. Actually, yung prophet, di naman talaga sila nagpapagaling. In yung word na prophet ay alam natin naman yung definition. Sila ay nagsasalita ng salita directly galing mismo sa Diyos. Pero ito, sobrang laking kabulaanan So Brother PJ, parang ano siya, no? Parang the way I see it, kasi I'm sure yung sa paghingi nila o kaya sa pag-conduct nila ng yung mga online Zoom meetings nila, ginagamit nila yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. So parang in a way nilalabag nila yung third commandment. Yes. Actually. 'Di ba? So parang hindi nagkakalayo yan sa yung mga OMG ngayon, yung mga ganon, 'di ba? And besides, they're also outright lying. Nagsisinungaling talaga sila. Kasi imposibleng hindi nila alam So, ito yung mga willing... Do they really? Talaga bang hindi talaga nila alam? I mean, talaga bang alam talaga nila? Brother PJ, what do you say about that? Kung alam ba nila? Mayroon talagang nabiktima, mayroon talagang alam. Hindi pwedeng hindi nila alam. Actually, yung ginagawa nila ngayon, hindi pwedeng hindi nila alam yun. Kasi sinasabi natin Kina-call out sila At hindi lang tayo yung nagsasabi nun na yung ginagawa nila ay hindi tama. I think marami pa siguro na hindi lang natin din na re-recognize na kino-call out sila na hindi yan tama. Posibleng hindi talaga nila alam yon dahil nag-preach nga gumagamit naman ng scripture Actually may preaching doon, pastor. Hindi ko lang maintindihan kasi nga syempre iba yung language sa gamit pero yung pag nag-i-English kasi nagta-translate sila ng English, ayun, medyo nakikita mo na although na out of context yung mga text na ginagamit. Pero at the end nga, yung pinakang last part na, yung malapit na dun sa nag-lay hands na, dun na, yun na talaga yung malaking diferensya na talagang karapalan na to. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul na kinakalakal yung ebanghelyo kinakalakal nila yung gospel. So pinagkakakitaan. Hindi lang kinakalakal, kinakaladkad pa ang pangalan ng Panginoon. Grabe. Yung mga nandun naman ay talagang akala nila yun na yung pagkilos ng Diyos. So kung anong sabihin ng propeta. Oo. Kasi imaginein mo yung ibibigay nilang kumbaga sa perspective lang nung sila nung nagsasalita, yung binibigay nilang guarantee na pagka nagbigay kayo, ito very crude na lang yung mga words. Pag nagbigay kayo, yayaman kayo dahil sa Panginoong Jesus yan. Kumbaga parang yun nga nadadrag no? Nakakaladkad. Ikaw, Brother Mark, may experience ka rin dyan sa mga yan. Can you tell us about your experience sa mga super apostles na ito? Actually, kami ng wife ko, na-involve kami one time. And again, this is not to this is the truth, and knowing what I know now, ito talaga yung na-experience namin. So we were involved in this ito yung claim nila na Holy Spirit Ministry. Yun yung tagline nila. Ito yung pangalanan na natin. Windwatch. Windwatch. Yeah. Windwatch. Mystical. The Holy Spirit Ministry. So, ang ano nila dito, the way they do it is may mga yung
yung para 'di ba yung sa queue? May queue. May queue. Number queue. So may 1 2 3. Halimbawa, ako nabunot si Brother PJ, nabunot niya number 5. So i-instruct ka nung usher doon, Brother PJ, tatawagin yung number mo, number 5, wait ka lang ha. Let's wait for the next available prophet. Ganun. So para siyang nasa isang auditorium, tapos yung may mga prophets and prophetess na nakapila sa harap. So pagka-turn mo na, yun, tatanungin ka kung anong gusto mong ipag-pray sa ating Panginoon. So let's say si Brother PJ may struggles in terms of trabaho. Naghahanap ka ng bagong trabaho. So magpe-pray na 'yan. So yun, they will try, I mean, to the perspective ng listener is they would be prophesying to your life kung ano yung magandang quote-unquote magandang plano ng Diyos sa'yo in terms of sa trabaho mo. So they would hindi sila magsasabi ng exact things but more vague, pero parang pinupush nila yung truth sa'yo na okay, this is true and then before sila actually magsalita, nakahanda na ba yung phone mo para i-record? So yun, they encourage you to record it para paulit-ulit mo siyang pakinggan. So ito, Brother PJ, na I see na may nakaupo ka sa isang table. I'm just making this. I'm making this up. Pero this is ito talaga yung mga usual. Gumagamit sila ng mga vague items, materials to describe your possible future. Nakita ko maganda yung table mo, maganda yung computer mo, kulay pula yung keyboard mo, mga ganon. Very very specific and yet vague at the same time. Okay. So syempre, panghahawakan mo 'yun. Like, ito yung vision sa akin eh. So ayun, for a time talagang we were so engrossed. And then going back dun sa knowing what we know now, kaya kami mag-asawa talagang engrossed dun is because we found out wala kaming alam sa Bible. Wala kaming alam sa pagbabasa, sa pag-interpret, in the first place, wala kami sa isang biblically local church. Wala, lang yun every Monday kasi yun So hindi talaga siya service. So parang lang siya, parang event. It's a weekly event. Parang gano'n. It's not even on a Sunday. So yun, pero by God's grace na namulat kasi ang daling kasi may promise yayaman ako, may and they're a big organization, malaking organization sila. So we'll continue to pray for them na sana mamulat sila. So, ako yun yung experience ko. Kayo ba? Ikaw pa, may experience ka pang... Marami din. Pero sabi nga siguro tayo sinasabi ni Brother PJ, iba dati sa ngayon. Dati more on mas creative yung mga false prophets in manipulating people na hindi sila matatag as mukhang pera o may delikadesa pa kumbaga. So, pailalim. Ngayon, sobrang blatant talaga. Harap-harapan. Magbayad kang 40,000, activate natin spiritual powers mo or something. Dati hindi. Talagang nalala ko, may mga prophets na nagpapakilala na bubula-bulahin ka na naniniwala ako, ikaw ang susunod na gagamitin ng Panginoon para i-bless ang church na ito. For example, bibilihan mo si pastor ng sasakyan, ganyan. Ganun, manipulation na or parinig. Pero kasi you'll work towards that goal diba? Parang gano'n. Ngayon, talagang rektahan. Pinipedal talaga. May poster if you parang if you avail now, you have ganito thing diba? Basta anything free, kahit yung monetary giving mo, hindi ka tumbas talaga nung matanggap. Kung baka nagbigay ka ng 5,000 tapos matanggap mo, poster. Alokohan talaga siya. So, dahil dyan, makikita natin sa Old Testament, atras lang tayo. Bago yung false teaching, wala pa tayo dun Dito muna tayo sa pinaka mga root ng kinamuhian ng Diyos itong mga false prophets na ito. Sabi sa
book of Deuteronomy. Verse 8, chapter 18 verse 20. Sabi dito hanggang 20. Okay. Sabi dito sa verse 20, but a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods, is to be put to death. Ganun yung sinasabi sa Deuteronomy. Na una, pag may propeta nagsalita in presumption na may sinasabi ng Diyos, hindi naman, nagsalita siya in behalf of other gods, dahil dapat siyang patayin. So ito yung premise, kumbaga na bakit gano'n na lang yung tindirin ng pagbabatikos natin sa mga to, kasi namumuhi talaga ang Diyos sa mga ganitong klaseng paraan ng paglalapastangan sa Diyos. And the fact that they're still alive today, yes, diba? Yun yung only shows na napakabuti pa nga ng Panginoon na hindi agaran. Pero baka naman magtaka yung iba, wala pa lang kapangyarihan yung Diyos nyo, hindi niya kaya patayin direkta. No, that's somehow nagiging merciful pang Panginoon. Yung grace ng Panginoon yung na-highlight dito. Yes. Na hinahayaan. Pero there will come a time that they will answer lahat ng kanilang deeds and words sa Panginoong Diyos. Sa verse 22, if what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. That prophet has spoken presumptuously, so do not be alarmed. Yun daw yung kumbaga way para malaman kapag hindi come to pass yung prophecy, or sa madaling salita, pag nagsinungaling siya. Ito yung ginagawa ng mga taong ito. They are very cunning, they're very creative in lying. At diyan naman nagmumula din yung mga paalala ni Pablo patungkol sa mga false talagang cunning talaga apostles, no? Yes, grabe. Very cunning at napaka-demonic, no? At worst. So, Brother PJ, what can you say about those texts na mga nabanggit natin in view of the current topic natin yan sa mga false apostles? Mabigat na mga salita yun, no? Nung binasa mo, pas talagang doon mo makikita na ang Diyos ay seryoso pagdating sa salita niya at doon sa mga utos niya. Biruin mo, ang direktang inuutusan na magsalita ng salita ng Diyos ay mismo mga propeta niya. Diretsong galing mismo sa Diyos yung sinasabi nila. Ngayon, ang makikita mo dito kagad yung malinaw na sinasabi. Makikita mo yung nagsasabi ng totoo at yung hindi nagsasabi ng totoo. At doon kagad makikita mo rin yung parusang tatanggapin nila pag sila ay nagsinungaling o hindi nila sinabi yung totoo. Ang problema lang din sa panahon nila, marami ng false prophets, no, false teachers din nung panahon nila. Noon pa man meron na. So, pero yun nga, tama yung sinabi niyo na talagang sobrang mapagbiyaya ng Diyos. Sa panahon natin sa ngayon, hindi kaagad sila tinitepok. Talagang may biyaya pa rin ng Diyos na talagang andyan pa rin sila, may pagkakataon pa rin sila na magsisi at alamin yung katotohanan ng salita ng Diyos talaga. So, ang bigat kasi biruin mo yung mga propeta sa lumang tipan ng mga inatangan ng Diyos sa salita niya, ganun sila kaingat kung paano hinahandle yung word ni Lord. Tapos itong mga false prophets and mga false teachers na to ay para lang sa sarili nilang mga kapakanan, talagang gagawin nila yung para sa pakinabang nila at wala silang takot sa Diyos na sumuway dun sa diretsong utos mismo ng Diyos. Nakakatakot yung mga ganon dahil maaring sa ngayon siguro hindi pa dumarating yung uot na yan ng Diyos sa gumagawa niya, pero it doesn't mean hindi babagsak. Bababa siya, darating siya so kaya pagkakataon pa yun para so consider it grace, kumbaga na naku-call out pa sila so that they may come to repentance. So in view of that, binanggit sa Old Testament sa Deuteronomy, patayin sila
At ang pinaka-basis, dahil hindi nag-come to pass. Hindi nangyari. In our topic tonight, medyo na loosely nagbanggit natin yung false apostles, false prophets, false teachers. I just want to give us all kumbaga an overview para lang hindi tayo malito. Pare-parehas ba yung mga yan? Iba ba yung false apostles, a false teacher, and false prophet? So in a nutshell, both false prophet and false apostle are false teachers. Yes. Kasi pareho sila nagtuturo. So kapag sinabi nating false teachers, parehas nating tinutukoy itong dalawang grupong ito, the false prophet and the false apostles, even the fake healers, kasama na yun dyan. Kasi they are teaching in a way, no? Oh yeah. Yun ang dahilan kung bakit nakakarating yung mensahe nila. They're teaching. Kaya ang laki ng sisingilin sa kanila ng Panginoon dahil nagtuturo sila ng mali. So dito na tayo sa false teaching against false teachers. Sa book of sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ano yung past? 1 Timothy 4 verse 1. 4 verse 1. Okay. Sabi dito, now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. These people are hypocrites and liars, and their consciences are dead. Verse 3. They will say it is wrong to be married and wrong to eat certain foods, but God created those foods to be eaten with thanks by faithful people who know the truth. Since everything God created is good, we should not reject any of it, but receive it with thanks, for we know it is made acceptable by the word of God and prayer. Ito, hindi pa direktang binabanggit yung term na false teacher, pero makita natin dito yung pinanggagalingan, yung pagtalikod. Sa madaling salita, not necessarily hindi, kaya kanina yung tanong alam ba nila na ginagawa nila yung mali? Yeah. Ang sagot natin, yes. Kasi for a time, na-face nila yung scripture, narinig nila yung gospel, but they've decided to twist it. And for a person to be able to twist yung gospel, dapat alam na yung gospel talaga. Para maging prosperity gospel yon, alam mo yung totoo. Kaya hindi ka inosente. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko naman kasi alam talaga yung gospel Especially if you are twisting it at tinuturo mo na yung false gospel, which is andyan yung prosperity gospel, social justice gospel. Siguro parang binibigyan ko pa sila ng chance. Kaya yung inaano ko, parang may konting ano sa akin na baka may part sa kanila na hindi talaga nila alam na ano. Well, yun nga yung ignorance na yon, lalo lang pinalala. Ayun lang, Lalo lang pinalala. Kasi bakit? The reason why they are ignorant, tandaan natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The beginning of knowledge. That wisdom, that understanding is through us fearing the word of God, fearing the Lord basically, or fearing yung sinasabi ng salita ng Diyos, kasi siya yung tagapaghayag talaga ng katotohanan. So dahil wala silang takot sa Diyos, paano nila maintindihan? Paano nila maunawaan? And gaya ng sinabi ko, iba yung pagkaunawa that leads to faith, iba yun, yung salvific na understanding, sa naintindihan lang nila kasi they can articulate it. I know. They believe na expert sila at imposibleng hindi sila intellectually capable. Kaya nga ang binanggit dito, these people are hypocrites and liars, and their consciences are dead. So, ito ay maaaring i-apply sa mga apostates na not necessarily false teachers. Pero, dito yung origin Dito lahat nagsisimula Wala naman nagsimula agad na, ano na siya, super apostle or false teachers. Dumaan yan sa orthodoxy. Naniniwala ako dyan. Even si Manalo, pangalan to, sa INC. Dumaan siya sa orthodoxy. Even the Pope. Dumadaan sa orthodoxy yan. Pero,
kaya nga nagkakaroon sila ng capacity to twist it because of their knowledge of the truth, but that knowledge has no power to save. Any comments, Brother Mark and Brother PJ? Would you say yung knowledge na yun, ito more on questions sa inyong dalawa, no? Kasi naalala ko dati nung teenager ako, madalas kasi akong magsinungaling nun. Tsaka yung kasinungalingan ko nun, alam mo naman, yung mga usual na rebellion ng mga teenager, siyempre di mo sabihin sa magulang mo. A lot of those lies, I believed it to be true. So parang, is this also a case of chronic lying? Kasi di ba pag chronic, di ba parang naniniwala ka na dun sa truth na sinasabi mong lie eh. Parang gano'n. So, albawa, sa case ng Pope, ganun ba? Tingin parang, alam ko yung truth, pero meron akong sama ko yun, parang meron akong ego na kailangan i-feed or so I'll twist it and then ganun. Would you say it's lying na, I mean, sakit na chronic lying na ano? Hindi lang siya sakit to, talagang case siya ng dito natin malalaman na hindi talaga siya believer dahil depraved, malalaman natin kung ang tao ay believer if the truth is in him. Sa 1 John chapter 2 verses 4 to 6, whoever says I know him but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Ito yung sinasabi ni John patungkol sa truth being in that person. In question mo, is it a chronic lie? Yes! They can't help but lie because tandaan natin, ang kanilang Panginoon, ang kanilang Ama ay si Satanas, the father of all lies. Kaya they can't help it. Talagang magsisinungaling sila. Alam mo yung liar? Yeah, oo. Doon naman, di ba, hindi siya naglalay. I mean, parang ka-nurse siya na hindi siya to tell the truth all the time. So flip mo yun. He's always lying. He can't help but lie. Ang desire niya mag-lie. To hold up something. Yes. Parang to, ano ba, yun nga, parang na-discuss ang image, ganyan. Okay. So, hindi lang siya chronic sickness, kundi yun talaga yung disposition ng heart niya. Kasi the truth is not in that person. Brother PJ. Ayun, yung sa text ng Timothy, sabi doon ay nag-depart sila from the faith to false teaching. So, ibig sabihin ay yung pinanghahawakan nilang ito is outside dun sa pinakang core ng orthodox teachings ng Christianity. At mapapansin mo yung word na yung devoting na ginamit doon sa verse 1 ng chapter 4. At talagang sincere sila na ibigay nila yung buong kakayahan nila, yung attention nila, lakas nila doon sa mga maling katuruan na yon. Ibig sabihin, hindi lang talaga sila basta lumipat doon o parang nadaya lang. Invested sila. Talagang nag-devote sila. Nag-devote sila doon ng oras, panahon sa aral na yon, although na alam nilang false yun, mali yun. So, ibig sabihin, hindi sila basta alam mo yun, parang natangay ka lang. Hindi. Binanggit pa yung conscience eh. Ibig sabihin, dun pa lang, sa conscience pa lang, meron na eh. May alam mo sa konsensya mo kung tama o mali yung ginagawa mo. Pero sila hindi. Talagang seryoso sila dyan. They devote themselves dun sa mga false teachings na yon. And one of the character ng mga false teachers yan ay lalo pang i-devote yung sarili nila doon sa mga maling katuruan na hindi naman tinuturo ng scripture or sa isang banda pwede nating sabihin na tinitwist nila yung teaching talaga ng scripture. So may tsaka parang yung nitty-gritty actually sa mga ganyang movement to, ang nakikita lang natin, for example, yung mga healing videos, 'di ba? Yun ang nakikita natin, pero ang isa pang concerning dyan is yung kind of, I'm sure may mga Bible study yan. I'm sure may mga ano yan. Actually, pero meron. Meron. So, kasi teacher sila eh.
Ngayon, I can only imagine kung anong klaseng hermeneutics ang nangyayari dun sa Bible study na yon. So talagang if sa action pa lang medyo hindi medyo questionable, outright false. Paano pa kaya kung ano? Kasi syempre kailangan nilang i-reinforce ng knowledge yung ginagawa nila Kailangan nilang ma-justify yun So outright din yung parang twisting nung if you can call it really hermeneutics na di ba? Hermeneutics. So, napaka-typical sa kanila niyan kasi iba yung basa nila, iba yung reading nila pag gumamit sila ng text So, makikita mo doon sa mga pagbasa nila ng Bible, nandun kagad yung conclusion ng breakthrough, healing. So, may lens kagad silang ganon na automatic. Parang nandun ko pa lang mag-exegete ko pa lang sila, nasa conclusion na. So, sorry, sobrang gamit na gamit talaga yung word din, yung breakthrough. I really don't like that word. Pero yun nga, yung activate nga di ba? Yung activate yung faith mo. So, ang daming terms na Power Rangers activate. Parang sila yung gagamitin ng Diyos na i-activate yung hindi pa na-activate sa'yo. So, parang SIM card nga Sila yung susi. Sila yung susi. At kailangan mong bayaran yon para ma-activate. So, yun sa pamamagitan ng yung faith mo na may tangible evidence of through giving. Grabe, no? Kasi, ano yan pag titignan mo, parang napaka-obvious, pero nakakapanglinlang pa rin sila. Kaya nga, dun sa sinasabi mong, kanina bro, twisting nila ng word, isang patunay yun na hindi na nananahan sa kalambalan na espiritu. Yes. Kasi, kung talagang nananahan ba na espiritu sa kanila, sa pag-aaral namin kagabi sa 1689, topic 1 ulit, nag-recycle kami dahil mga bago kaming kasama. Ang sinasabi dun, the Holy Spirit will lead us to all truth ng salita ng Diyos. Since hindi nila nakukuha yung pinakonteksto at nang niligaw pa sila, obviously, walang banal na espiritu sa kanila. Which is, come to think of it, nakakalungkot. Yes. Nakakalungkot. Not just for them, yung mga proprietor nung ganyang action, pero yung mga nakikinig sa kanila mismo. Sakit, nakakalungkot. Kaya ang bigat ng parusa patayin daw kasi manliligaw talaga sila and nakakamatay din. 'Di ba yung kay Tevez nga? Oo nga 'Di ba? Inaaway nila si Jordan kasi nahil naman Tapos allergic si Tevez sa sinabi ni Jordan na kahit naman gumaling sila, kahit naman tumayo sila dahil di sila makatayo, mamamatay pa rin sila. Allergic na si Joey Tevez. Na parang sinasabi ni Jordan, mamatay na kayo. Hindi yun Sinasabi niya ang katotohanan na because Joey Tevez is a false prophet, fake healer, walang gagaling at mamamatay din sila sa kanilang mga sakit. Yun lang yung sinasabi doon. As compared to the person na pinagaling ni Christ at ng mga apostles in the New Testament, hindi namatay yun sa sakit na yun. Iba na kinamatay nun. Pinagaling na talaga yun. Saka walang first hand pa na nagpapatunay dun sa mga gumaling na talagang nag-verify na talagang gumaling talaga sila totally. Kailangan kasi may walang resibo may medical explanation talaga yon na totally talagang gumaling sila. Wala pang ganun wala pang nagpa-interview na ganun. Yung napanood ko lang sa Jessica Soho, talagang makakatayo. Sabi ng doktor, makakatayo talaga siya dahil may epekto pa yung gamot na tinitake niya. Yun nga. Hindi talaga dun sa pumunta dahil sa event na yon gumaling siya. Dahil meron pang epekto yung gamot na tinitake niya. So ito ngayon parang ito ngayon ko lang na realization So ganito ka-importante talaga na ang isang group of believers, a professing Christian or a biblical local church na talagang marapat lang talaga talagang kumapit tayo sa scripture. Kung ano yung sinasabi ng scripture. Bakit? Kasi if my memory serves me correctly, yung ang tawag dito, yung kinabibilangan namin dati nung asawa ko na yun nga yung Holy Spirit, yung Windwatch, they are also criticizing yung other healing, saying na talaga? fake sila. Oo. Saying na fake na ang fake magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Hindi, ito nga brother, naisip ko lang. So there's a lot of confusion talaga sa mga ganitong activities At yun nga, again, ang kakapitan mo lang talaga is yung salita ng Diyos
Kasi nga, parang yun yung default natin is to be confused We love being confused. So, talagang kailangan natin ang unang-una, ang kaligtasan na mula sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, yung salita that points to that salvation. Pangatlo, yung local church. Body of believers to may ganun, brother. Naalala ko lang ngayon. Kasi kung yun nga organization na kinabibilangan namin nagki-criticize doon, how much more yung basta ano yan, parang gera din yan ng mga false teachers within themselves din yung mga ganun. Amen. So grabe we're just scratching the surface, and dito pupunta na tayo dun sa isa pang sinabi ni Paul in the same book in 1 Timothy. He's writing in Timothy about the false teachers pa rin. Ito, direkta na patungkol sa mga false teachers sa verse chapter 6. 1 Timothy chapter 6. 2b. Teach and urge these things. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing to the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So, simulan ko muna, nung preach ko ito, isang warning sa church din ito na not necessarily kailangan maging Joey Teves para maging false teacher ka. Because anyone can teach. Hindi lahat may gift of teachings, pero kahit yung ungifted sa pagtuturo, nagtuturo din at nagtuturo din ng mali yan. At itong taong ito, binanggit dito, sabi, if anyone teaches a different doctrine, does not agree with sound words of our Lord Jesus Christ, and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. Meron tong kakayanan magturo. In fact, highfalutin pa nga yung mga ginagamit nito. Nagpapakilala silang experts, sabi nga ni Paul, super apostles, pero siguro yung dun muna sa context ng local church na kagaya ng mga local churches natin. There is a danger na hindi ka naman maging condemned as false prophet, pero may temptation na ganito. Na kapag ka you are not upholding the gospel, yung tinuro ng salita ng Diyos, ibang doktrina ang ina-uphold mo in your faith and practice, not necessarily denying the gospel, pero hindi mo ito sinasabuhay, there's a danger na ang mangyayari, yung sinabi dito, he has unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produces envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. Pwedeng mangyari sa loob ng iglesia, and even true Christians can fall in this type of temptation, pero hindi ibig sabihin wala na silang kawala. Kasi Kristiyano nga mako-convict yan, marirebuke yan. So, pwedeng mangyari ito sa loob ng iglesia. Pero yung mas malawak na effect ng false teaching talaga is yung nakikita natin yun outright sa labas, kung paano nila tinuturo na ang pagtanggap ng ebanghelyo, pagtanggap kay Kristo ay magpapayaman sa'yo, ibibigay sa'yo ang mga hopes and dreams mo, aspirations mo. And nung tinuro ko ito sa preaching, binanggit ko nga yung Matthew 6:33. Ito, talagang kung pwedeng pilipitin, nakailang pilipit na ito dahil kung unahin mong Panginoon, magbigay ka sa kanyang gawain, lahat ng ito'y mapapasayo. Yeah? Wow. All these things, sabi,
Kung nagpe-pray ka ng magiging jowa mo, mag-support ka sa ministry, magkakaroon ka ng jowa yung gusto mo, pinagpe-pray mo. Magkakaroon ka ng coaching na inaasam mo. That's reality yan, May mga ganyan, That's how they teach it. May mga ganyang words na lumalabas sa pulpit, That's how they twist it, that's how they teach it. Pero pag titignan natin, ang pinag-uusapan dito, contentment. Yung true contentment na sinabi rin sa Matthew 6 sa teaching ni Christ. Na ang pinag-uusapan lang doon, hindi lahat ng bagay na, as in lahat-lahat, kundi yung iinumin mo, kakainin mo, dadamitin mo. The bare minimum things that can make you survive in this world. Yun lang yun. Labas doon, bonus na lang. Sabihin, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Pero anong premise? Seek first the kingdom of God. Nag-aasam ka, naghahanap ka ng kakainin, iinumin, at nung dadamitin mo, ang tanong, meron kang suot-suot na damit, kakain mo ng masarap, at hindi ka nauuhaw ngayon, pag namatay ka, saan ka pupunta? Are you part of the kingdom of God? Are you saved? So, sinasabi ni Kristo, before worrying about those things, sa gutom mo, sa yung bare essentials mo, may mas essential pa dyan. And it's not oxygen. It's not H2O. It is the gospel that will bring you to the kingdom of God. Ito yung tinalikuran nitong mga to na binanggitan natin ngayon sa mga sinabi ni Paul kay Timothy. Tinalikuran nila yung teaching Kaya ano nangyari? They are using godliness for as means of gains. Pero sabi dito, but godliness with contentment is great gain. We brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, parang binabanggit na dito ni Pablo yung Matthew 6:33 or Matthew 6:30s, di ba? With this, we will be content. Ganun lang. Pero laging sinasabi ng mga false teachers na to, sinong gustong yumaman? Sino yung gustong gumaling? Yung language no? Oo, ganun lagi. Kaya nga, sabi mo, yung sa, tawag dito sa interpretation nila, may conclusion agad may conclusion kagad. Kino-conclude kagad, pagyaman yan, di ba? Magandang buhay. And ang warning, for the love of money is a root of all kinds of evils. At sa Pasiduen, naalala ko yung sino gustong yumaman. Sa mga English church. Yes. Ang yan, who wants to have the best life now? Yan, Joel Austin. Who wants to have the happiest moment of their life? Pero parang ganun nila pinapackage. One time, nag-preach ako. Naimbitahan ako. Hindi ko sasabihin ko ng church. In-intro ko, mga kapatid, sino pong gustong yumaman? Taas ang kamay. Seryoso. Hindi Reformed Church yun. Na-invite ako mag-preach. Ikaw reform ka na nun? Oo. Tapos? Sinong gusto yumaman? Taas ang kamay. Taasan ang kamay. Pasensya na po, hindi po yun ang preaching natin. Wow! Savage! Bakit ko ginawa? Kasi parang gusto kong makita ano ba talaga ang pinunta dito ng tao. Subukan nyo sa mga churches nyo. Tanongin nyo, sinong gustong Akala ko sa pulpit. Magawin ko pa sa preaching. Hindi na ako makaulit. Yari. Hindi, may cambio ka dapat. May kita mo yung desire ng tao kahit Christians, warning ito. Sabi dito, verse 9, but those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senses and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs or with many pains. Warning din sa Kristiyano. Hindi lang doon sa unbeliever na nagdi-desire ng riches. Pati tayo susceptible tayo dyan. Hindi tayo bulletproof. So, dito bro sa medyo nilatag natin, what can you say dito bro sa mga warning nito ni Pablo kay Timothy? Sobrang tama. Talagang hindi lang to para dun sa mga nandun na mga nabiktima, hindi rin para lang dun sa mga false teachers na mismo. Para din talaga to sa mga mananampalataya sa lahat. Kasi minention to ni Paul dito mapapansin mo dyan yung concern talaga ng mga false teachers, yung nakasentro dun sa greed. Yes. Saka yung apparent exploiting ng faith nila for material gain. Yung chapter 2 hanggang verses 2 hanggang 10 dinitil dyan ni Apostle Pablo at ang maganda kasi rito ipinakita niya na yung apostolic teaching talaga na totoo ay nauuwi sa
pinabanal na pamumuhay. Amen, amen. Yun yung nagiging resulta nung impact ng ebanghelyo, yung tunay na pangaral. Hindi pagyaman. Hindi pagyaman. Apostolic teaching can lead to godliness eh. Amen. Yun yung makikita natin dito. At yung implication nito, yung makikita natin dito, yung pamumuhay na tinuturo ng mga apostol ay may impact doon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi pwedeng wala. May impact siya sa pamamagitan ng pagpapabanal, pagpapatuloy sa ebanghelyo, hindi yung pagpapayaman sa negosyo. Although walang masama doon, hindi natin sabing masama yung mga negosyo, yung trabaho, pero hindi yan yung concern dito eh. Pinag-iingat pa nga ni Paul na baka maging greed. Kasi sa kasaysayan naman talaga may mga nagumpisa sa tama, pero dahil sa greed, naligaw. So, nangyari, naging prosperity preacher naman. So, naiba naman yung klase ng ebanghelyong pinapangaral niya. At napakagandang paalala nito kasi pinapakita niya yung itsura ng klase ng mga false teachers at saka yung mga totoong sumusunod sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Vote warning para sa mga mananampalataya. Warning din ito sa mga malapit nang mabiktima at nabiktima na. Amen, amen. Bukod dito bro, sa mga nabasa natin, are there any other warnings na na-encounter mo na maaari mong ma-share sa amin sa mga tagapakinig natin in dealing with this false teachers? Ako personally, yung mga sa akin realization to at siguro mas maganda rin na masabi natin na yung paghahanap talaga ng katotohanan at yung pagsasabi natin na gusto nating maranasan ng Diyos, hindi dun sa mga paraan na gusto lang natin hindi sa mga sariling paraan natin na hanapin ng Diyos. So wag tayong kaagad maniniwala pag may nagsabi na dito ay may nagpapagaling, dito ay may gumagawa ng milagro. So available ang Biblia available ang Bible, pwede natin siyang basahin, pwede tayong magtanong. Sa panahon natin ngayon, sobrang pwede na nating ma-access yung mga hindi natin na-access dati. May kalayaan na tayong mag-research, mag-aaral, magtanong. Hindi lang basta-basta kagad tayong maniniwala na ang nagiging sanhi kasi ng ganitong klaseng mga taktika na ginagawa ng kaaway ay paniwalain yung mga taong ito na sa isang iglap lang gagaling ka, magkakaroon ka ng pinansyal na pagpapala, hindi ka mahihirapan sa trabaho mo. Parang yung normal na buhay ay parang buhay na walang paghihirap. Yan yung common lagi na gusto nung maraming tao, no? Yung nandun sa paghihirap, gusto nasa ganitong kalagayan na para bang pag yumaman sila ay wala nang problema. Na-reach na nila yung parang pinnacle. Wala nang problema. Hindi yan yung tinuturo ng gospel Ang mapanganib dito, ang pinag-uusapan natin yung kaligtasan ng kaluluwa. Kasi hindi nakasalalay doon sa matatanggap mong pagpapala yung kaligtasan ng kaluluwa Amen. Ito yung ginagawa ng mga false teachers at mga false prophets ngayon. Pinaniniwala nila na galing sa Diyos yun. Pagka pinagpala sila, hindi nila alam na galing sa pagsisikap nila yun Sila yung nagsisikap, sila yung nagtatrabaho, hindi naman yung mga nagsasabing mga propeta. So parang binibigyan lang sila ng budol talaga. Parang binibrainwash ka lang. Tapos pag pinagpala ka naman, ito na yun. Magbibigay ka pa nga yun. Tapos lalo mo pa nga yung gaganang magbigay, mas palaki ng palaki. So ang nakakatakot dito ay hindi nawawala sa sentro yung ginawa ni Kristo sa krus mismo. Yan yung pinakang importante na dapat makita ng tao, yung tunay niyang katatayuan sa harapan ng Diyos. Pagpalain man siya, gumaling man siya sa anumang karamdaman niya, kung wala siyang tunay na pananampalataya kay Jesus, lahat ng yan baliwala. At yan yung panganib na dala-dala ng katuruan ng mga false prophets at mga false teachers. Kumbaga, Brother PJ, parang naano ko dun sa budol part Kumbaga, imbis na sana ma-highlight sana yung grace ng Panginoon sa pag-grant ng strength, ng talino, ng effort dun sa particular individual na yun na, let's say, naging successful, yumaman sa kasi wala namang meron talagang at dapat glory to God glory to God So, yun nga, na nagme-make sense ngayon yung sinasabi mo na talagang ang nangyayari na parang na po point dun sa dun ako
doon na lang ako sa ministry kasi doon ako yumayaman or something. I don't know. Parang ano yan, no? Yung El Shaddai. Brother Mike Velarde. Yan ba yung panyo? Yung panyo. Yung panyo. Pansinin mo, puro pagyaman. Puro negosyo, no? Kaya marami yung street vendors, mga nagkakarinderya, mga businessman. Kasi yun ang yun ang lucky charm nila pagyaman. So, false teacher din si Mike Velarde. Lucky charm. He is preaching a prosperity gospel. And ang nakakatakot dito, mga kapatid, ito ay warning naman dun sa mga feeling nila. Hindi naman kami kagaya nila Joey Teves ng Jesus Alpha and Omega Ministries at kung sino-sino pang sakto lang. Hindi naman kami ganyan. Extreme kasi yung pinapansin nyo Hindi naman yan ang charismatic Pentecostalism Hindi naman ganyan ang continuationism Well, ito yung warning sa mga ganito ng stand na saan ba nagsisimula? Pag veer away doon sa orthodox teaching, pagdadagdagan na. And pagka inexploit mo yung teaching about Holy Spirit na ang mapo-point out yung Holy Spirit at hindi si Christ, walang makita na ina-exalt ng mga New Testament apostles in a sense na kagaya ng pag-exalt ng mga false prophets at kahit ng mga charismatic Pentecostals ang Holy Spirit ina-attribute nila. Pero doon lang sa tama, they don't flatter yung Holy Spirit, the third person on the Godhead sa Trinity. Hindi fina-flatter. Wino-worship, yes, pero hindi fina-flatter. Na, sabi nga ni John MacArthur, the modern blasphemy of the Holy Spirit is attributing the things that God, that the Holy Spirit didn't do. Nagpagaling siya sa panganambal ng Espiritu. Nagsalita siya sa iba't ibang lingwahe sa magitan ng Espiritu at kung ano-ano pa. That's somehow blaspheming the third person, no, in the Godhead. At makita natin to sa mga churches, of even mga pastors. May makilala akong mga friends o mga pastors na nagda-double sa ganyang klaseng ministry. I want to warn them na mga kapatid, kung kayo ay nakakapakinig ngayon, bantayan natin na hindi malihis na kahit 1 degree lamang. Sabi, do not swerve to the right or to the left. Pag wala sa level, yung 1 degree na nilihis mo ngayon, ending yan, napakalayo na. Nagsimula lang sa maliit. Kagaya nung binanggit kanina ni Paul kay Timothy, nagsimula lang naman sa discontent And in-exploit ng demonyo yung discontent na yon para patabangin ang ebanghelyo, patabangin ang salita ng Diyos, at mas patamisin yung temptation. At ano yung mga temptation na ito? The lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. The 3 temptations din na finish ni Christ. Gutom ka, di ba? Nasa fasting ka. Ito, may tinapay. Gamitin mo yung kapangyarihan mo, gawin mong may bato, gawin mong tinapay. The lust of the flesh. Ano yung kailangan ng pangangatawan mo? And most pastors or well-meaning Christians in that camp, na sasabing hindi naman sila extreme, dun pa lang nagfo-fall na Kasi nandun sila sa mga temporal things. For example, part ng temporal things are the gifts. Temporal yan. Kahit pa godly yan, kahit pa sabihin natin spiritual yan, it is temporal. And for you to desire those temporal things na hindi na nga essential ngayon, hindi na kinakailangan, nag-cease na ngayon, you're falling to the temptation of somehow may lust ka sa mga bagay na hindi eternal. Second, lust of the eyes. What do you see? Even mga well-meaning Christians in that camp, even pastors, wants to see something so glorious. Apart from the glorious return of Christ, apart from the glorification of our bodies, nothing's more glorious than the Word of God this side of heaven. Wala nang mas glorious pa. Kung may dinidesire ka pa na mas lamang pa sa scriptures, mas lamang pa sa salvation ino-offer ni Christ ngayon, you are falling into the temptation of the lust of the eyes in somehow spiritual things na akala mo. So parang ito yung mga mga physically spectacular. Yes. Yung mga ganun, no? Yes. Okay. The signs and wonders and miracles. Those are good.
but they must serve their purpose, and since it has served its purpose to reveal the will of God, the mandate of God in salvation, na i-point na ito kay Christ na bigay na ang banal na Espiritu sa atin. Ano pang senyales, ano pang revelation, ay naisulat na ang canon of scriptures. Wala nang masahalaga pa doon. So if you're desiring more than the glory of God in His return, in our bodily resurrection, and also for the glory of God through the gospel, you're falling into that temptation. So, forgive my ignorance, no. Kasama din ba diyan, 'di ba, yung physically spectacular? Kasama ba diyan yung mga lights and smoke machine used in Sunday service? Well, I hate to say this, but yes. Because those things can lead us away from the glorious gospel. Ganong kabigat, no? Yes, the reason why sabi nga nila boring. May preaching si Pastor Eli, ganda nun, no? Boring Sobrang baon nun. Oh, baon talaga. Kung bakit we uphold regulative principle? Yeah. Because the service is supposed to be boring for those who don't like the word of God. Oh, yeah. Kung hindi yung glory ng Diyos ang inaasam nila. And last, that's the eyes, that's the flesh, and the pride of life. Pride of life, it points to you. At yun yung binasag ni Paul dun sa 1 Corinthians 14. It's all about themselves, na dapat ang mga giftings ginagamit for the edification of the church, for mutual edification. If your ministry is empowering individuals, not the church, you have a problem. Kung ina-empower mo, ikaw, may gift ka na ganito, ina-empower kita, ina-activate kita, or kung ano man, inactivate kita. Sorry, medyo na-creepy ako. Alam ko you're just pretending, no? Pero medyo na-creepy ako. Baka may na-activate nga, no? Check mo mamaya. Lakad ka sa tubig, baka makalakad. Pero that's the point. Na nalilihis ito kay Kristo. Hindi na si Kristo yung bida, kundi yung sarili na nila, what's in it for me? That's a classic temptation. Okay. So ngayon kasi kinonect ko lang, no, on how a church, yung process ng church kung sa pag-select ng office bearers, walang mga ganyan kasi yung normal practice kasi nagumpisa sa ganyan oy, ina-activate kita, no, tapos mga 1 or 2 years pastor na or deacon na or whatever. Kaya doon mo ma-appreciate talaga yung proseso yung biblical process ng selecting ng office bearers. Dumadaan talaga sa biblical process, founded sa requirements sa salita ng Diyos talaga. Actually, yung mga ganyan, yung mga sa prophetic assurance nila, yung ipag-pray ka, ikaw ang magiging susunod na pastor. Grooming, no? Na-experience yan kasi. Pinag-pray ako yung kinote pa yung kay Timothy. Anointed ka pala, bro. Ang sabi niya doon, kinote yung Timothy na kung sa magiging evangelist ka. Do the work of an evangelist, preach, rebuke, season or out of season. So ako naman, maganda yun Kilig-kilig ka, So parang, sa pairam ganun naman ako. Gumanon pa. Yes Lord pa ako. So, mga maintindihan. Na-receive mo. Hindi pala sa akin yun. Parang kay Timothy pala. Yun. So inaangkin ko yung hindi naman sa akin. So, medyo lang, pero yun yung ginagawa nila. Actually, yung mga prophetic ministry nila, pag pumunta sila sa ibang mga lugar, lalo na pagka-invited ng mga churches sa saints sila ng stand, magpe-pray sila doon. Ito, nakita ko to, magiging magiging pastor to, magiging propeta to, kaya nga nanganganak sila na nanganganak kasi may ganong... Actually, yung pinaka-basic dyan na ginagamit, I remember ginamit sa dun sa Winwatch, yung basic story ni David. Na alam naman natin na it's not about being prosperous in something. It's a foreshadowing, right? Ng Pero doon nagagamit yun nga, di ba, yung sa specific scripture yun dapat kay Timothy. Ito parang yung sa basic story ni David na tinatalo natin ang Goliath sa buhay. So you have that power to defeat the Goliath. And what are those Goliaths in your life? Maybe your promotion, diba? Maybe Sablay. Diba manalo ka sa bingo or something. I don't know.
Basta ma-apply lang. Oo. Ma-apply lang eh. At para sa'yo dapat. Para sa'yo. It doesn't point to Christ. So yun, yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, the same temptation na binigay kay Kristo nung siya'y tinampt ni Satan, na pagtagumpayan niya lahat yun. Hindi ito kayang pagtagumpayan ng mga false teachers. Kaya nga nandun yung mga controversies. Namumuhay sila sa immorality, greed. Nandun lahat. Kibuloy, nakita naman natin yung mga kaso sa kanya. Laging may nakaakibat na ganon. Kahit sinong kulto, leader ng kulto, laging may naibabatong ganyan. Kasi nga, there is no power ng pagbabago sa kanila ng ebanghelyo dahil hindi sila ligtas. So, nakakatakot itong mga to dahil lalo yung warning ko nga kanina sa mga believers na sinasabi nila na nasa camp sila nung continuationist and nag-iingat naman sila, hindi naman extreme yung ginagawa nila. Consider or reconsider yung stand ninyo, yung theology, dahil hindi ito sinasabi ng pastor kagaya ko para lang ipahamak kayo o para lang sira yung trip ninyo. There's a biblical truth na sinasabi na itong mga giftings na to, it points to something. It's a biblical premise talaga. Yung sign tumuturo na dun sa pupuntahan. Tapos na yung sign. Tapos na. Punta ka na dun sa talagang narating mo na. Actually parang may remote similarity na nga eh. So bakit pa? Bakit ka mag-i-stay dun sa sign? Tinuturo ko na kung saan ka mag-i-enjoy hindi dun sa sign. Ganun din yung sinasabi ng Biblia eh. Tapos na yung sign. May specific siyang purpose para lang talaga doon. At malinaw na kung sino yung tinuturo. So dapat doon na tayo magpunta. Doon na, kumbaga, ito na yung puntahan natin. And kagaya niyan, hindi lang siya sign, pati yung mga revelatory gifts. Kaya nga, napakahalaga ng scriptures ngayon. That's why we uphold sola scriptura, tota scriptura. Diba? Bakit? Dahil naniniwala tayo na ganap na ang salita ng Diyos. At ito yung pinakamahalaga na kailangan yakapin ng isang mananampalataya. Hindi yung gifts. If you are standing on gifts, you are not standing in Christ. Kasi siya yung gift giver. Tapos niya nang ibinigay yung gifts na yan, yung mga miraculous and revelatory gifts na yan. Ang natirang mga gifts ngayon is yung teaching and yung pastorate. No? At ito naman, yung binabaliwala. Yun nga. Churches and pastors who focus on these signs, wonders, and miracles, kahit pa well-meaning yung kanilang ginagawa, na-starve nila yung flock. Hindi sila nakakapag-preach ng unorthodox gospel kasi nalilihis sila. At saka, nakakalungkot lang din dahil yung mga ganyang klaseng ministeryo, pansinin mo parang normally, everyday, dapat may miracle silang ginagawa. Yes. So pag magkakaroon sila ng gatherings or ng ministry nila, so may event laging ganon, may propesya, may papagaling, may tumutumba. Laging ganon eh. Kinote ko yung kay Tom Pennington dun sa book niyang The Case for Cessationism. Sabi niya doon, miracles were not common everyday events. Amen. So hindi siya talagang sa Bible yan, binanggit niyan. Ina-explain niya na sa Bible, hindi nga everyday. Nagandahan ako ng simpleng statement na yun. Pero pag-iisipan mo talaga, totoo naman na yung miracle sa Bible, hindi siya normal na laging nangyayari araw-araw o every contrary to the beliefs ng mga to. Ngayon, pupunta ng ibang lugar, magkakantak doon ng ministry ng healing, ng prophecy, ng prophetic ministry. So parang, ang pinapasunod nila yung Diyos doon sa ginagawa nilang ministeryo. Sakit pakinggan na pinapasunod nila yun. Kasi ganun yung nangyayari. Parang sila yung nagkukontrol para kumil. Namamanginoon sila. So parang ang Diyos ang susunod sa kanila. Ganun talaga yung makikita mong itsura ng ginagawa nila. So nakakalungkot. Sobrang sabi ko nga, sobrang blasphemous ng ginagawa ng mga taong mga kapatid no, yung ano ba, ito bang, let's say ito yung mga plano nila, yung ganito, meron bang kinalaman? Kasi pansin ko yung mga napapanood ko, pansin ko laging sa probinsya. Karamihan. Nabanggit ko siya nung mga nakaraang talaga. Karamihan sa probinsya lang. Parang wala,
kumbaga parang wala sa BGC niyan. Bakit wala sa BGC? Ang tanong ko nga, baka hindi sa ospital eh. Diba, magaling ka, diba? Sa ospital ka mapunta. Actually, yung mga nasa probinsya kasi, sila yung mga talagang malalayo na sa kabiasnan, walang internet, walang social media masyado, malayo sa ospital, walang pera, medyo mahirap. So, sila yung mga nabibigyan. Susugal talaga. Oo. So, ina-exploit sila. Panandalian to eh. Kumbaga, ito yung mabilis na paraan. So, parang ang daming natitik na checkbox in terms of offense, no? Parang kasama doon exploitation, no? Kaya yung pera nilang kakaunti na lang, pambili ng gamot, pang-hospital, eh, sinasapalaran nila dun sa akala nila na gagaling sila pag nagpunta sila ron. Ngayon, ito, namimigay ng bigas si Tevez, namimigay pa ng pera. Ano masasabi mo? Pati cellphone, pas. Cellphone ba? Oo, may cellphone. Malakita ko kanina. Ano masasabi mo dyan, bro? Well, ayokong questionin yung ganong ginagawa na pagbibigay, mas maganda, kung maganda naman yung intention niya. Pero kaso nga lang, hindi naman, kung lingkod ka ng Diyos, hindi yung pangunahin mong trabaho, yung mamigay ng bigas eh. Ang trabaho mo ay mangaral ng salita ng Diyos, no? Pero, hindi ko alam kung ano yung motibo niya sa likod nung ginagawa ng yon. Pero tingin ko ay meron kasing nag-mention doon na ang sinasabi, hindi kami namimera. Kami yung nagbibigay. May pinapatunayan siya. Oo, hindi namin kayo pinipirahan. Merong isang comment doon na ganun yung pinaparating. Okay. Ang nag-comment diretsong Tagalog eh. So siguro follower siya no na ginagawa namin to para ipamuka sa inyo na hindi kami nanghihingi ng pera, hindi kami namimera. Yung ministry ni Joey Tevez ay hindi namimera. Kami pa nga yung nagbibigay. Ang take ko rin naman dyan, tama namin sa mo bro, I agree with that. Pero maidagdag ko lang, lalo nilang pinatunayan na false prophet sila. Lalo lang pinatunayan. Kasi, bakit? Para gawin nila yon, patunayan nila. Kita nyo, hindi kami namimera. Hindi kailangan gawin ng genuine prophet yun. Walang kailangan patunayan. Ang kanyang katibayan lang ay yung mga signs, wonders, legitimate signs and wonders and miracles. For you to claim na nagper-perform ka ng signs, wonders and miracles, and that's not enough to authenticate you, kailangan mo pang mabigay ng salapi at ng bigas para bumango yung pangalan mo. Eh, talagang peke ka. Di ba? So, pero yung palang sobrang questionable kasi yun eh. Kung magkakaroon lang tayo ng pag-aaral ng mga biblical terms na ginagamit sa scripture, doon palang sasabihin na rin talaga sila eh. Unang-una, yung prophet eh. Yung prophet, di naman talaga sila laging miracle worker eh. Hindi naman silang ganun eh. At hindi lagi may salita na bibitawan. Saka hindi siya yung hindi siya laging normal na may sasabihin ng Diyos, pinapasabi ng Diyos sa ito. Hindi ganun eh. So, minsan taon pa nga eh. Magsalita ng Diyos. At the same time, ilang account lang sa scripture yung mga bilang. Yung mga ganong sitwasyon na ang Diyos mismo directly gumawa ng mirakulo through the prophet. At the same time naman, salita lang. Pero Diyos mismo yung gumagawa ng miracles. Kaya doon pa lang questionable na eh. Ang unang trabaho ng propeta ay sabihin yung pinapasabi ng Diyos. Hindi yung linggo-linggo magpagaling ka para lang sabihin na propeta ka ng Diyos. Doon pa lang sobrang sablay na eh. At the same time, kompleto na yung scripture. Andiyan na yung buong revelasyon. Hindi na kailangan ng panibagong propeta. Dahil kompleto na eh. Nahayag na. Dapat ihayag. Eh, si John nga, di ba, sa Book of Revelation, nagbibigay siya ng mga babala eh. Na kung sino mo magdagdag. Di ba? Eh, ikaw, di ka nagdadagdag eh. Pinaparami mo lalo yung hindi lang nga salita, hindi nagdagan eh. Yung nagsasalita. Dumami yung propeta. Anyway, siguro sa part na to, bago tayo magtapos, basahin lang natin yung mga comments. May mga magagandang tanong eh. Simulan natin, no. Brother Mark, may nakita ka bang mga tanong? Ito, actually more on comments eh. Ito, kay Brother Greg Honasan, how can you distinguish between a false teacher, between a teacher who is just in error? For example, pastors who are anti-Calvinist. Siguro na sa mga basahin na. May text yun eh, no? Ay, yun ba yun? O iba pa? Teka. Kasi parang may Ay, di pala. Iba pala to.
Greg Honasan din to eh. Philippians mo. Mamaya na tong Philippians. Paano naman natin distinguish kung false prophet at false nagka-error lang, false teacher? Yeah. Yung false prophet or false teacher, pag kinall out mo, hindi magre-repent yan. Pero yung teacher, pastor, na nagkamali lamang, like anti-Calvinist, nagre-repent, nagpapakumbaba. But, sa case naman ng anti-Calvinism, no, hindi naman dyan papatunayan kung false teacher ka o totoong teacher ka. Hindi naman yun eh. It's an error. We believe that we are right according to the scriptures. We believe na mga Armenian brethren natin ay nasa grave error din. Nasa mali din sila. Pero hindi naman yun in terms of maanatima natin sila. No? So, sino ang maanatima? Sa Galatians. Punta tayo sa Galatians. Basahin ko lang, no, sa Galatians chapter. Ito walang intro si Pablo eh. No. Part 2 lang ang Paul's teaching. Ayan. Galatians 1:6. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one who preached to you, let him be accursed. Let him be anathema, accursed, damned. Verse 9, as you have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. So, sabi mong false teacher, pag false gospel ang pinipreach. Pwede nagkamali, niretract niya, then magrepent siya. Nangyayari naman yun, nagkakamali. Ako, may mga pagkakamali din ako. Di ko sasabihin, sobrang perfect na mga preachings ko. May mga, naniniwala ako, may mga nasabi din akong mali. But it's not to the point na nag-preach ako ng ibang gospel. Ikumpara mo, parang di sa basis to equate yes, false mismo. teachers agad. Oo. So, ayun, i-compare mo ito sa mga nagtuturo ng prosperity gospel. Iba talaga. Ibang-iba. Ayun. Other question, Brother Mark? Let's check. Ito, galing kay Cruz Sander. Hindi. More on statement. Sige bro, basahin mo na rin. Sige, ito. False teachers po pala mga teachers namin. Magtanim daw kami sa mga bagay na gusto namin. Ayan. Taniman daw yung mga matabang lupa. Matabang lupa mga pastors. Lalo na pag nag-abroad, sasabihin you're the next ... Parang sa ano yan yung nagtuturo din, sinare ni Brother Deacon Mimon, yung Shunammite. Seed for the word, mga ganun, may mga box yan. Taniman mo yan, magtanim ka dyan kasi ano yan, matabang lupa yan. Parang yun. False teacher ka yan, bro. Huwag kayo magpapaniwala sa ganun dahil ubus pera. Limas kayo dyan. Talagang ubus pera. Limas. So pa yan no? Sobrang dangerous yung ganun mag-seed. Sobrang dangerous niyan. Ayan. Others, bro? So far, wala, yun lang nakikita ko. Okay, sige. Parang may nakita ako dito. Ito nga, yung kay Brother Greg Honasan. Pa-explain naman po yung Philippians 1:15-18. This was used to me before to say that we can tolerate other views. Philippians 1:15-18. Basahin ko. And then bro, if you want to, 1:15-18. Nasaan yun? Parang limited lang yung view ko dito, pas. Sorry. No problem. No nakita ko yan pero hindi na naglo-load dito eh. Okay. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth,
Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Brother, baka may gusto kang i-ano? Ang dun sa 1:15 to 8, yung 15 to 18 Opo. So identity ito ng mga nagpi-preach na from NB and rivalry. Napaka-difficult kasi to determine yung nangangaral from NB and may rivalry pa. So I think para kay Paul, napaka nito malinaw itong antagonistic para sa kanya at parang Judaizing yung gamit ng mga ginamit ni Apostol Paul dito. Pero makikita natin dito kung hindi ito motivated by love, no, hindi ito ginagawa ayon sa pag-ibig na nagaling sa Panginoong Jesucristo, makikita natin dito na ito yung mangyayari. Magkakaroon ng hindi magandang resulta. Pagka kasi nangangaral ka ng ebanghelyo, ang pangunahin mo talagang motibo ay pagmamahal na galing sa Diyos, pagmamahal dun sa mga tao na gusto mo ring maabot ng ebanghelyo. Walang ibang ulterior motive. Walang ibang motibo hindi dahil sa na-envy ka or may rivalry nangyayari, may rival na nangyayari. So parang ang sinasabi ni Paul dito, hindi dapat tayo maging concerned dun sa mga own interest natin Dapat ang maging pinakang interest natin dito ay yung progress ng gospel. Ayun yung dapat na kung merong nagpo-progress dun sa isang church na nangangaral at nagpo-progress yung gospel doon, hindi tayo dapat ma-envy sa kanila. Hindi natin sila dapat ituring na kaaway dahil nagpo-progress yung gospel sa pamamagitan nila. At kung tama naman yung way nila, hindi tayo dapat magkaroon ng envy. Kung di dapat nga tulungan natin kung pwede tayo makasuporta para sa mas lalo pang ng ebanghelyo. I think yun yung nakikita kong may dagdag ko lang, no, kasi yung tanong din ni Brother Greg, it was used to me before to say that we can tolerate other views, na para bang okay lang, wag mong sawayin o expose itong mga tawag dito, ibang hindi parehas ng view mo sa gospel. Sorry po, sir. Pero I think hindi yun yung ni Paul hindi yun yung issue ni Paul dun sa envy and rivalry Sige, Pastor Rezo. So hindi nga yung issue, pero ginagamit daw ito para okay lang, wag mo silang sawayin. Bawa si Teves, okay lang yan, basta na-preach yung gospel. Given kung gospel yun na-preach, kasi it's not talking about a different, if someone teaches a different gospel ang issue yung motibo Yes. So eto I will say this, if Joey Teves at least preaches the gospel, at least naniniwala ako yung makakarinig doon, in spite of Joey Teves ang pinanggalingan ng gospel na yun, kung totoo at true gospel yung sinabi niya, pwedeng gamitin ng Diyos yun para mag-quicken yung makakarinig. In spite of, not because of. Hindi niya pwedeng i-claim na because I preach the gospel, I'm Joey Teves, naligtas itong taon. No. In spite of you, a false teacher na somehow nakapagsalita in some cracks ng nakalusot yung ebanghelyo, ginamit ng Diyos para magligtas. Hindi in spite of. Ay, hindi because of, but in spite of. Yan. So, hindi ito patungkol nga, sabi ni Brother PJ na justification. Okay lang, hayaan mo sila hindi. No. What a sight it would be kung talaga preach talaga ng gospel si Joey Teves. Ganito bro, sa Roman Catholic Church, naniniwala tayo na may mga nasisave doon. Kasi somehow na ipipreach naman yung gospel. Kumbaga, sa isang sirang relo, tumatama pa rin yan 2 beses sa isang araw. No, sinasabi ng mga theologians pagdating sa false teachers, tumatama pa rin yan. Pero that's in spite of their error, may naliligtas pa rin. Yun. So, yan. Tingin pa tayo. Baka may ilan pa tayong mabasa dito. Salamat pala kay Brother Mark Abbott. Sino kaya to? Nagbigay ng 45 stars. Wow! Ayan. Ito, may nakita pa ako dito. Si Pastor Joseph Perejo, go bro PJ. Okay number 1 fan yan. Shout out kay Pastor Joseph Perejo. May nagsabi sa ito, ang galing po ng nakasombrero.
Wala na kasumbrero. Pang mga sombrero. Si Kuya Doy. Sige, Dibe. Hindi ko makikita. Naglalag na yung ano ko talaga. O yun nga, pati sa akin din eh. Ayaw din mag-load yung mga luma eh. Ay, marami na pala dito sa kabila. Okay, tignan natin ha. Sige, Pastor RD, naoobliga yung tao na sumamba kasi pag pinagaling without being firm to say na karapat dapat ang Diyos sambahin, gumaling man o hindi. Ang ganda nun. Yeah. Hindi tinuturo ang pagiging karapat-dapat ng Diyos. He is worthy in spite of. Yung view talaga ng Diyos. Yan yung wala dun sa mga ganitong klaseng mga nagpo-propeta ngayon eh. Hindi mo maririnig yan eh. Na kailangan nila ang Diyos, dapat karapat-dapat ang Diyos. Pagsamba, hindi mo maririnig sa kanila. Hindi ganun, no? Ang ganda ng point ni Pastor Erdi doon. Gumaling ka o hindi, karapat-dapat siyang sambahin. Actually, bro, PJs, napansin ko, connection lang doon sa sinabi ni Pastor Eddie, no? Actually, nababanggit naman yung level na, no? Kaya lang, ang problema, sinasabi, makapangyarihan ng Diyos dahil pagagalingin kanya. Parang ganun. Parang may kailangan patunayan ng Diyos. Parang ganun eh. Parang hindi na re-reiterate na it doesn't matter. Talagang madudumi tayo sa ating mga kasalanan. The Lord will always be glorified. Actually, dun sa mga simple words na yun, parang yung mga actions natin, wala nang kwenta talaga eh. Talagang wala nang ano eh. It doesn't hold any bearing eh. Diba? So, yun, parang in connection dun. Napipreach naman siya yung power ni God, kaya lang, yung power niya, in a way na kung paano niya pagagalingin or patatayuin or yung mga ganun-ganun. Parang ang nagmamando pa rin talaga yung ano eh, yung prophet eh. Siya talaga yung Mike. Siya yung nagmamando nung gagawin ng Diyos para pagalingin eh. So, yan yung mga ma-observe mo dun sa kanila pag pinag-aralan mo. Halos yung language sila pare-pareho lang, iba-iba lang yung estilo. Tsaka yung mga action, kailangan medyo big, mga biglaang mga action kasi nga theatric for me, it's theatrics talaga. Pero yung pa rin talaga yung dapat nilang pag-isipan, lagi kong tinatanong yung pagtumumba, pagbangon, anong meron? Anong mangyayari? Gamot sa bukol, meron ka? Walang ganun talaga eh. Hindi ko alam anong nangyayari sa kanila pag tumumba sila, pagbangon nila, may nabago ba, may nangyari ba? Ito bro, PJ, kwento ko sa inyo na. Ito ito dun sa Winwatch na dun sa kasama ko yung asawa ko doon. May one time sinama ko yung kapatid ko. Yung kapatid ko more into the new age. Hindi naman siya professing Christian. Pero obviously yung background, since lumaki kami sa isang charismatic church, may idea siya. So, kasi bago ka magpa-prophet, may cleansing muna yan. Ano yung cleansing na yun? Kailangan mas-slain ka muna before you be worthy for a prophecy. So, syempre, yung kapatid ko, obviously, hindi siya naniniwala sa background. So, tinatry siyang patumbahin. Medyo nakakahiya. Parang napahiya ako. Kasi syempre, ako nagdala sa kanya doon. Hindi siya matumba-tumba. Tapos parang gumanon lang siya. Uy, bakit ako na, anong nangyari? Parang ganun lang siya. So, sa akin, isa yun siguro sa mga ginamit ng Panginoon na, uy, parang there's something. Kasi ako in-expect ko talaga tutumba siya. In-expect ko talaga. So, the fact na hindi, parang naging red flag sa akin yun. So, salamat doon. Totoo yan, yung mga ganun. Grabe. Marami din ako nakita niyan kasi ako nagpapatumba din ako dati. Ito yung weird. Hindi ako nanunulak. Hindi ako nanunulak. Alam ng Diyos yan. Never ako nanulak pag naglilihans ako. Tumutumba yung tao. May dalawang bagay. Hindi mo rin inihipan, Bas? Hindi ko rin inihipan. Pahigop eh. Pahigop. Ito totoo. So, akala ko dati, mas authentic yung ginagawa kasi hindi ko naman tinutulak. Parang may power talaga. Si Brother Ryan nga, gitarista namin, nangisay pa yun eh. Nakuryente daw siya eh. May mga ganun. So, I think that's demonic, or if it's not just a natural hysteria, that's demonic. Hysteria. So, naniniwala ako na because of the theatrics nga, nakakadala yun. Nakakadala. Lalo kung nakita may tumumba na.
ikaw na rin eh. Gusto mo rin kasing maramdaman eh. And syempre may ibubulong ka pa ng mga mahal ka ng Diyos. Ganyan. Tapos may mga ganito mga paraan yan ha. Usually sa mga charismatic Pentecostal church, during the singing pa lang, yung nagpe-pray in the spirit or singing in the spirit na, may mga sasalita dyan, siniset up na yan. Baka may makaramdam sa inyo dito ng lamig o kaya ng init. Huwag niyong pigilan. Just let it flow. It's the Holy Spirit. Hayaan niyo lang siyang kumilos. Bigyan niyo siya ng parito platform or something. Parang allow him. Man, that's that third person in the triune God and he needs your permission? Parang yung man-centered pa yun. Yung authority na lipat sa tao. Mali. So, gano'n na, dahil minamanipulate ka, tapos yung mga song panan or yung mga chords na yung mga sa keyboard, di ba? Nakakabagbag damdamin, ganyan. Pagka tinouch mo na yan, yun na yun. Malapit na yan. Bukod pa sa, ito, na-discover ko din ito. Pwede kong turuan si Joey Teves ng technique. Ito, sinubukan ko to. Nako, tuturuan mo. Turuan ko siya ng technique para hindi naman nakakahiya. Pataas mo yung kamay nung gusto mong i-lay hands para tumumba. Ng pinakamataas. Tapos, ang i-lay hands mo yung kamay niya. More often than not, tutumba yan. Outbalance. Believe me. Subukan niyo sa church niyo. Mga charismatic Pentecostal na nanood ngayon. Parang hindi naman kayo mapahiya pag may hindi tumutumba. Subukan niyo yan. That's body mechanics. Malaking tulong yun minsan. So yun. So sorry. Before ang ganda ng tanong lang talaga ni Pastor Joseph dito. Sabi niya, question. Hindi ko nakita. Sige nga ba? Ano ang pwedeng magawa ng ordinary Christians or mga lay people sa pag-call out sa mga false teachers? Ano ang pwedeng magawa ng ordinary Christians or mga lay people sa pag-call out sa mga false teachers? Siguro by virtue of influence, hindi nila agad marerekta yung false teacher. Lalo kung wala namang platform. So tingin ko, isa sa mga best ay kung yung pastor ninyo may teaching about it at nasa SOCMED, i-share ninyo. Kung merong opportunity, kagaya nito, podcast, invite nyo, share nyo yung mga ganitong katuruan. I-tag sila, Herald of Grace, tag ninyo, Herald of Grace, nandiyan ang Unashamed Evangelist, ang Servus Day, ang daming mga platforms ngayon na salamat sa Diyos ginagamit ng Panginoon para i-call out itong mga to. As simple as that, may effect na yun eh. May nakakatulong talaga siya. At the same time, prayer. Ipanalangin, lalo yung mga kapatid na yung pinakamalapit sa iyo na naniniwala doon. Meron eh. Ako, may kamag-anak ako na kay Pakal to. Apostol sino to? Layas! Ganun. Si Carillo, Renate Carillo. Yun, nandun sila, nakakalungkot. I pray na makalaya sila dyan. At bukod doon, may mga videos, movies, like yung cessationism, cessationist movie pala. American Gospel. Yeah. Yan, pinakalat ko yan. May mga friends ako. May friend ako na bumili, and then nag-send siya ng link kasi sinishare ko yan. At may free na rin eh. Meron na. Meron na sa YouTube. Yung nag-upload part 1 yata. Yung parang pinaka-big first part. So dun pa lang magigising na sila eh. So ayun, malaking tulong na po 'yan. So salamat Pastor Joseph sa katanungan po iyon. May isa dito na gusto ko nang basahin. Matatawag po ba natin na false doctrine or teaching yung mga nagtuturo ng about sa pagpaparami ng miyembro? Hindi naman about sa prosperity ang turo nila, pero ang main goal nila ay church member, hindi yung gospel. Naniniwala ako na hindi tinuturo ang church growth. Na numbers. But church growth itself is not to be learned, not to be taught, because it is Christ who grows His church. Yeah. Sabi ni John MacArthur, I will not compete with Christ. It is His body. And the Lord added to their numbers daily those who are being saved. Anong kailangan lang gawin ng church? Sa case na nakita ko, eto nung nagko-covenanting pa lang kami, nakita ko sa case ng ARBC, sila ang nagko-oversight sa amin. Nakita ko yung growth eh. Organic. Bakit?
Faithful preaching ng gospel. Yun lang yun. Idodraw ng Panginoon ang kanyang mga hinirang sa kawan niya dahil sa matapat na paghahayag ng ebanghelyo. Hindi sa anumang programa, hindi sa kahit anong plataforma o church growth seminar o ano, may mga subject pa niya sa mga Bible school. Walang kwenta yun. Dahil hindi naman tayo, ang techniques natin o programs na mag-grow ng church, it is Christ. Ang mandato lang, gawin natin yung mandato na binigay ni Kristo. Faithful exposition of the Word of God, faithful preaching, faithful administration of the sacraments, church discipline. Maging faithful lang tayo dyan. The Lord will add His elect to the fold. Siya magdadagdag. So yun. Any last statements, Brother PJ, bago tayo mag-closing prayer? Yun. Wala na akong masabi pa, sinabi mo na. Hindi, yun. Salamat dahil may mga ganitong platform para pag-usapan yung ganitong mga issues ngayon, lalo na sa ang lakas ng impluwensya nila sa social media. So, salamat din sa ibang ministry na merong mga kina-call out din yung attention nila para dito. At ang ganda ng tanong ni Pastor Joseph regarding doon. So, ang ganda rin ng explanation ni Pastor Angel. Malaking mga tulong yun para mas lalo nating maingatan yung mga kapatiran sa iglesia, even ourselves, doon sa mga taktika na yan na pwedeng babiktima rin tayo pag hindi tayo naging maingat. So, I think marami pa tayong pwedeng ma-discuss, pag-usapan at pero sa mga susunod siguro tingnan natin kung anong kalooban ng Diyos dito. Marami pa tayong hindi na touch, no? Lama kasi ito. Kaya pang-apat na linggo na yata. So, salamat sa Diyos dahil napag-uusapan at pwedeng makapagbigay ng linaw dun sa mga nandun biktima na o papunta na ron. So, pwede nilang balikan yung mga discussions natin. Amen, amen. Brother Mark? Siguro, more of a plea sa mga persons or personalities na nagpa-practice or nagbibigay turo na hindi nanggagaling sa mismong salita ng Diyos. Let's get back to the scriptures. Bumalik po tayo sa sinasabi ng Biblia at kung ano yung standard na sinet ng ating Panginoon through the writings of the Apostle Paul. Napakadami po nating binasa kanina. Hindi lang sa Galatians kundi sa Timothy din meron. Ang dami nating binasa kanina. So, it's a plea. Sana po kung ikaw man nanonood nito, balikan mo yung mga scripture text na nabanggit ngayon. Try to read it in context na talagang kami nandito lang naman kami, we're trying to share this message of biblical truth, but we are sincerely praying for you, and we're pleading for you to look at the scripture, read it in context, and lagi natin titingnan yung kalwatian ng ating Panginoon when we read the scriptures. Kasi pag ito'y nabahiran ng sarili nating agenda, pag ito'y nabahiran natin ng sarili nating desires, dito nag-uumpisa talaga yung twisting eh. Dito nag-uumpisa yung deviation. So, let's let the word, kumbaga, last na to pass ha. Sige lang. Parang it's like, parang yung mga Carabao sa farm, 'di ba? So let's let the word kumbaga let's let the word be in control of the plow. 'Di ba? Sige, fine, magkakaroon tayo ng errors here and there, pero the word will always correct us to the 0 degree. Malis man tayo 1 degree, may magko-correct yung scripture talaga. So sa akin yun ang plea ko sa mga nakikinig. If you're a follower of these events like yung mga false teachers na ito, I plea with you, read the word. Madami po tayong resources gaya ng sabi ni Brother PJ. Napakadami. Madami ding mga content creators, sabi ni
Pastor Angelo, sila Narrow Path Podcast, shameless plug. Herald of Grace, Apologetics, Servus Day, napakadami. It's available. So, nandito lang kami. We are continuously praying for clarity sa mga nakikinig dito. Amen. Siguro ako, diretso ko na to, drive home ko na. Yeah. Tanong na natin si Brother PG dati. Siguro ako naman ngayon. Ako magtatanong sa'yo, Pas. Ako magtatanong, sige brother. Okay, sige. Pastor Angel, what is the gospel? Yeah, what is the gospel? Bago ko ibahagi yung gospel, since nandito tayo sa topic ng Paul's teaching against false teachers. Isa sa mga tinuro ni Pablo, sinabi niya sa aklat ng Roma, in Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek or to the Gentiles. Napakaganda na ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo na kung siya ay hindi nahiya sa ebanghelyo, hindi rin tayo dapat mahiya na ihayag ang ebanghelyo. Dahil wala na tayong pwedeng ihayag pa na magmamatter sa mundong ibabaw na ito at sa eternity, kundi yung salita ng ebanghelyo, salita ng Diyos at ang ebanghelyo. And what is the gospel? The gospel is this, that God is holy, holy, holy. In His holiness, He cannot tolerate sin. In His holiness, He hates the sinner. And because of that hate, His wrath is looming above the head of the sinner. But God is also loving. And in His love, He sent His only begotten Son, Jesus Christ. And God required a righteous payment, yung matuwid na kabayaran sa kasalanan natin, yung walang bahid dungis na magbabayad ng kasalanan natin at walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. He lived a holy life, and on the proper time, He laid down His life for us, the sinners, tayong mga makasalanan. He stretched out His arms on the cross. He was crucified. He was killed. He died. He was buried, and after 3 days, He rose again. And anyone who believes in His finished works, even though they die, kahit yung mamatay ka sa iyong sakit, mamatay ka sa anumang paraan sa lupang ito, pangako ng Diyos, those who believe in Him will not perish but have an everlasting life. At ang ebanghelyo ay naririnig mo ngayon na manampalataya ka